Kumusta? Ako ay isang babae na nasa edad 35, nakatira sa Metro Manila. Habang nakakasawa ang aking buhay may asawa dahil sa aking asawa na mapagkalkula at makasarili, nagbigay siya ng isang Mercedes-Benz sa kanyang tatay nang walang konsultasyon sa akin. Wala namang matitira kung ibibigay ko sa pamilya mo, kaya sa tingin mo ba gusto kong ibigay? Siya ay isang taong naniniwala na ang paggastos ng pera sa aking pamilya ay ang pinakasayang sa mundo. Ang aking asawa na mapagkalkula at makasarili ay gumastos ng pera ng ayon sa kanyang gusto at marahil ay akala niya na umiikot ang mundo sa kanya at hindi nagtagal ang kanyang akala. Nang malaman niya na iba ang kalagayan ng aking pamilya kaysa sa alam niya noon, nagbago ang kanyang ugali nang nakakakilabot. Magsisimula na ako ngayon sa kwento kung bakit biglang nagbago ang ugali ng aking asawa at paano ko sinira ang kanyang buhay. Ika-5 anibersaryo ng kasal namin, ngunit ang aking asawa ay umuwi ng hating gabi. Nangaliwa ang aking asawa. Alam ko na may ibang babae ang aking asawa. Ngunit hindi ako agad nakipagdiborsyo at tiniis ko iyon dahil wala pa akong nakitang ebidensya. Kung makikipagdiborsyo ako ng ganoon lang, labis akong magrereklamo sa lahat ng pinagdaanan ko sa loob ng maraming taon. Kahit na 5 taon lang ang aming buhay may asawa, iyon ay sunod-sunod na araw ng pagkasawa para sa akin. Nang ikasal kami, ang aking asawa ang nagsabing siya ay magiging anak sa aking mga magulang. Ang aking pamilya ay may 2 babae lang, ako at ang aking ate, kaya wala silang anak na lalaki. Napakaganda ng isang manugang na parang anak, hindi ba? Hindi na kailangang maging formal, mas mabuti kung mamuhay tayo ng simple, hindi ba? Magiging mabuting asawa ako kay at sa nanay at tatay mo, parang anak ninyo. Panoorin ninyo lang ako. Ganoon kasaya ang aming kasal. Masaya rin ako na inaalagaan ako ng aking biyenan at naramdaman ko na ako ay isang minamahal na manugang sa pamilya ng aking asawa. Ang bahay namin ay mga 10 minuto lang ang layo sa pamilya ng aking asawa at ang aking pamilya ay mga 3 oras ang layo. Kapag traffic, madalas umaabot ng mahigit 4 na oras, kaya mas madalas akong pumupunta sa pamilya ng aking asawa kaysa sa aking pamilya. Dahil madalas akong pumupunta sa pamilya ng aking asawa at mabait ako sa aking mga biyenan, sigurado akong maganda ang tingin sa akin ng aking asawa. Talagang napakaganda ng kasal ko. Ang mga kaibigan ko, ang kanilang mga asawa, ay ayaw pumunta sa pamilya ng asawa. Ngunit ikaw, bakit wala kang reklamo at mabait ka sa nanay at tatay namin? Dahil mabait ang nanay at tatay ninyo, kaya mabait din ako. Ikaw rin, mabait ka naman sa pamilya ko. Tama. Kahit malayo ang pamilya ko kaya hindi kami madalas nakakapunta, madalas naman tumatawag ang aking asawa at mabait siya, ngunit hindi nagtagal ang ganitong buhay. Nagkukunwari lang pala ang aking biyenan na maganda ang ugali, kaya gaano katagal kaya niya itong maitago. Ang aking biyenan, na masayang tinatawag ang aking pangalan, ating manugang, ay nagsimulang tawagin ako ng "Hoy, ikaw," at sinasabing nagmamanman siya. Sinasabing pinaguhugas ko raw ng pinggan ang anak niya sa bahay. O kaya naman sa mga araw na masama ang kanyang loob, sumisigaw siya sa mga lugar na maraming tao, tulad ng grocery store o restaurant, at ipinapahiya ako. Hindi lang iyon. Madalas siyang naninira ng ibang tao sa harap ko kahit na hindi ko naman kilala ang mga taong iyon. May bagong lipat na nanay na may baby sa ibabang unit namin. Noong una, mabait naman at palaging bumabati, pero tuwing nakikita ko, tambak ang mga package sa harap ng pinto. Siguro bumibili lang siya ng mga kailangan niya. Kahit sabihin pa natin na puro delivery ang mga binibili niya, hindi ba siya nagluluto sa bahay? Paano mo nalaman iyan, nanay? Paano ko nalaman? Nakita ko ang maraming pagkain na inilalagay sa harap ng pinto. Noong isang araw, bumaba ako sa hagdan at nakita ko na may plastic bag na delivery sa harap ng pinto. At nang tingnan ko, pagkain pala. Kahit gaano pa kaabala ang mag-asawa, hindi tama na hindi siya gumagawa ng gawaing bahay. Kahit kumikita siya ng pera, hindi ba tama na ganoon lang ang inaalagaan niya ang pagkain ng kanyang pamilya, kaya tumataba siya. Kung magkasalubong kami sa elevator, parang sasabog na ang damit niya. Sinasabi niyang nag-aalala siya sa kalusugan, ngunit ang konklusyon ay ginagamit niya iyon bilang dahilan para manira ng ibang tao. Naisip ko noon, kung ganoon siya manira ng ibang tao nang walang pakialam, paano kaya niya ako sinisiraan? Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako nagtiis tuwing masama ang trato ng aking biyenan sa akin ay dahil sa aking asawa.
Sa loob ng 3 taon ng kasal, mabait sa akin ang aking asawa at pamilya niya at maganda ang aming relasyon. Ngunit dahil siguro sa nakasanayan na nila o kaya naman ay ganoon talaga sila, nagsimula silang maging masama sa akin. Tuwing nagsasalita ng masama ang aking biyenan, sinasabi ko na masama ang loob ko at huwag niyang gawin iyon. Ngunit sinasabi niya na ang manugang ay sumasagot sa kanyang biyenan. Siyempre, ang aking asawa na nasa tabi ko ay kumampi sa akin. Maraming beses na nakita ng aking asawa na lumalampas sa limitasyon ang aking biyenan, kaya nahirapan siya sa kanyang posisyon. Ngunit sa huli, hindi na rin nakatiis ang aking asawa at nagalit ng husto sa kanyang biyenan sa unang pagkakataon. Sinta, okay ka lang? Bigyan mo ako ng tubig. Bakit ganoon ang nanay? Ngayon lang ako nagalit ng ganoon sa nanay ko sa buong buhay ko. Pasensya ka na dahil sa nanay namin. Pagkatapos ng araw na iyon, kinontrol na ng aking asawa ang kanyang nanay at ako naman ay sinasabi na hindi tama ang hindi tama at pagkatapos ng ilang beses na ganoon, nakita ko na nag-iingat na ang aking biyenan. Naisip ko na sapat na iyon dahil kailangan pa rin naming magkasama sa hinaharap at ayaw kong maging mas masama pa ang aming relasyon at ang aking asawa naman ay nagalit din kaya inakala ko na hindi na niya iyon gagawin. Ngunit hindi talaga madaling magbago ang isang tao. Pagkatapos ng matagal na panahon, may problema na naman. Ang pamilya ko ay dating nasa Metro Manila. Ngunit lumipat sila sa probinsya para magtayo ng negosyo na may kinalaman sa kahoy kasama ang kaibigan ng tatay ko. Isang beses, habang nasa bahay ako ng aking biyenan, nakipag-usap ako sa tatay ko. Maayos ba ang paglipat ninyo? Oo, maayos naman. Huwag kang mag-alala, unti-unti lang ang pag-aayos. Ano na ang nangyari sa subsidy na sinabi mo noon? Kailangan pa nating maghintay, kaya hindi pa natin alam. Huwag kang masyadong mag-alala. Tatawag ako kapag tapos na ang lahat. Kaya bumaba ka noon. Opo, tatay, sige po. Nang matapos ang tawag, hindi rin tumahimik ang aking biyenan. Subsidy? Anong subsidy? Iyon ay tungkol sa tulong ng gobyerno. Dahil sinabi kong subsidy, akala niya siguro ay pera iyon para sa mahihirap, kaya sinabi niya, hindi mo naman siguro kinukuha ang pera ng anak ko para ibigay sa pamilya mo, hindi ba? Hindi. Sinasabi ko lang kung sakali lang. Huwag mong gawin iyon. Kahit na malinaw na ipinaliwanag sa kanya, ang aking biyenan ay isang taong nakikinig lang sa gusto niyang pakinggan at nagsasalita lang ng gusto niyang sabihin. Pagkatapos lumipat ng aking pamilya sa probinsya, papalapit na ang Pasko, ngunit sinabi ng aking mga magulang na huwag na kaming pumunta sa Pasko dahil magkakatrapik lang at mapapagod lang kami. Kaya pumunta ako sa pamilya ko 1 linggo bago ang Pasko at doon binigyan ako ng nanay ko ng karne ng baka para ibigay sa pamilya ng aking asawa, kaya dumaan ako sa bahay ng aking biyenan pauwi. Sapat na sana ang pasasalamat niya, ngunit sinabi pa ng aking biyenan ang mga salita na hindi niya dapat sinabi na nagpasama sa aking loob. Naku, karne ng baka. Mahal siguro ito. Sa probinsya siguro. Mura? Ay, pero wala akong nahanda. Paano na? Pagkatapos ng Pasko, kailangan ko sigurong tulungan sila sa gawaing bahay. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya sa aking biyenan at sinabi, Asawa ko, hindi ba dapat ay magsuot tayo ng damit na pangtrabaho at magtrabaho? Tiningnan ako ng aking asawa at sinabing aalis na kami at pagkatapos ay umalis kami. Sa loob ng kotse, abala siyang tinitingnan ang aking mood. Ngunit hindi ko naman hindi naiintindihan ang sitwasyon ng aking asawa. Mayroon pa rin siyang mga magulang at lalo na tuwing nagsasalita ng ganoong bagay ang aking biyenan, hindi niya siguro kayang pigilan ang kanyang bibig at kahit magalit siya, ganoon pa rin, kaya wala siyang magawa. Ako rin, ganoon na naman sila at hinayaan ko na lang, ngunit nang umuwi kami, nagalit ang aking asawa ng husto. Anong nangyari? Anong nangyari? Ano ang ginawa ko? Wala akong sinabi. Hindi mo ba sinabi na galit ka dahil hindi ka nagsasalita habang nagmamaneho? Hindi ako nagalit sa aking asawa at hindi ko siya pinansin. Dahil iniisip ko ang sitwasyon ng aking asawa na mayroon siyang sariling problema, kaya sa araw na iyon, hindi ako nagsermon. Kung alam niya na sobra na ang ginawa ng kanyang nanay, sapat na sana ang pasensya na. Ngunit dahil nagalit siya, hindi rin maganda ang aking pakiramdam. Iintindihin mo na lang. Ganoon naman talaga ang nanay namin, hindi ba? Wala akong magawa. Ay, nakakainis.
Noong una, humihingi pa siya ng tawad, ngunit ngayon, wala na ring iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, naging awkward ang aming relasyon ng aking asawa at unti-unting lumayo. Alam niyo ba kung gaano kahirap mamuhay sa isang bahay na magkalayo? Magiging okay din ito. Sa loob ng 1 o 2 araw, magiging okay din ito. Ngunit, hindi. Sa halip na gumanda, lalo pa itong lumala. Isang beses, umuwi siya pagkatapos mag-inuman at sinabing pumunta raw siya sa reunion ng mga kaklase at ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa pamilya ng asawa ng kanyang mga kaibigan. Nagsimula siya sa sana mayaman din ang pamilya ko at sinasabi niya ang mga bagay tulad ng may natanggap ako mula sa pamilya ng asawa ko. Akala ko lang na lasing lang siya. Ngunit kahit sa mga araw na malinaw ang kanyang isip, madalas niyang hinahamak ang aking pamilya, sinasabing walang pera ang pamilya. At sa mga araw na may maliit kaming pagtatalo, sinasabi niya, bakit hindi man lang binigyan ng nanay mo ng pera ang kanyang manugang? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ibinigay ko sa pamilya mo bilang regalo? Kailan ka pa nagsalita ng nanay at tatay ng maayos? At ngayon, nanay mo, tatay mo, ganoon na lang ang reklamo niya sa aking mga magulang. Kahit pa ang biyenan ko ay ganoon, ngunit dahil ang aking asawa ay hayagang hinahamak ang aking mga magulang, hindi ako tumahimik. Sa huli, araw-araw na lang kaming nag-aaway. Kaya, kung nalaman ko na nangaliwa ang aking asawa, gaano kaya ako nagulat? Isang taong nangaliwa na at ngayon ay lumalabas pa para makipag-date sa ibang babae. Kaya gusto ko nang makipagdiborsyo, ngunit labis ang pinagdaanan ko noon. Kaya sa tingin ko ay magkakasakit ako kung makikipagdiborsyo ako ng ganoon lang. Kaya naisip ko na dapat akong makipagdiborsyo ng may tamang alimony. Kaya nagsimula akong mag-ipon ng ebidensya. Dahil sinabi na kailangan ng malinaw na ebidensya para sa kaso ng diborsyo at kaso laban sa kanyang kabit, kailangan kong magkunwari na walang alam sa aking asawa. Ang pagtingin sa kanyang mukha at pakikinig sa kanyang boses ay isang pagpapahirap para sa akin, ngunit tiniis ko iyon. Sinasabi ng iba na nagta-travel abroad sila sa anibersaryo ng kasal at nagbibigayan ng regalo, ngunit wala kaming ganoon. Hindi iyon ang sitwasyon. Kaya natural na hindi ako umasa. Kung sabihin lang sana niya na, sana masaya pa tayo sa hinaharap, gaano kaganda iyon. Sa 5th anibersaryo ng kasal, mag-isa ako. Tulad ng dati, pagkatapos ng trabaho, umuwi ako at mag-isa akong kumain ng hapunan. Ang aking asawa ay umuwi ng hating gabi sa araw na iyon. Kapag umuwi siya ng hating gabi, hindi ko makita ang kanyang telepono, kaya hindi ako makakapag-ipon ng ebidensya ng maayos. Ngunit naniwala ako na darating din ang pagkakataon kung maghihintay ako. Isang araw, nalaman ko na binilhan ng aking asawa ang kanyang tatay ng isang mamahaling imported na kotse. Hello? Ako ito. Opo, tatay. Bakit po kayo tumawag sa oras na ito? Tumawag ako para sabihing natanggap ko na. Ano ba iyan? Sabi ko sa kanya na may binili ang kaibigan ko na kotse at ipinagmalaki ko at pagkarinig niya noon, agad siyang pumunta sa dealership at pinapili ako ng kotse. Pagkatapos naming ikasal, naging mas masipag na anak ang anak namin. Ngunit, narinig ko ang boses ng aking biyenan sa tabi niya. Ano ba ang pagkatapos naming ikasal? Ang aming anak ay masipag na anak simula pa noong bata pa siya, hindi ba? Ay, wag nang magsalita ng walang kwenta. Ibigay mo sa akin. Hello? Hindi ba sinasagot ng anak namin ang tawag? Hindi pa ba siya umuuwi mula sa trabaho? Opo, sabihin mo na lang na tawagan ako pag uwi niya. At, kung sakali, alam mo ba na ngayon ay self-care na? Opo, sinasabi ko lang ito dahil baka magreklamo ka sa anak namin dahil binilhan niya kami ng kotse at hihingin mo na bilhan ka rin ng kotse para sa pamilya mo. Sa anumang paraan, nang umuwi ang anak namin, dumating na ang kotse at gusto ng tatay na kausapin siya, kaya sabihin mo sa kanya na tawagan ako. Ibinababa ko na. Sa araw na iyon, labis na nahuli ang aking asawa. Siyempre, inakala ko na nakipagkita na naman siya sa babae na iyon. Kaya, sinabi ko sa kanya na tinawagan siya ng kanyang tatay at sinabi ko ang tungkol sa kotse. Nagulat ako sa reaksyon ng aking asawa. Ha? Ano? Anong pera ang ginamit mo para bilhin ang kotse? Pera ko. Pera ko. Okay na? Imported na kotse iyon, Mercedes-Benz pa. Kaya,
Nagrereklamo ka ba ngayon dahil binilhan ko lang ang pamilya ko ng mamahaling kotse at hindi ang pamilya mo? Hoy, wala namang matitira kung ibibigay ko sa pamilya mo, kaya sa tingin mo ba gusto kong ibigay? Hoy, pagod ako, huwag kang magsalita. Nakakagalit. Ang aking asawa ay isang taong naniniwala na ang paggastos ng kahit iwan sa pamilya ko ay sayang dahil nagreklamo siya na hindi man lang binibigyan ng pera ang kanyang mga magulang kapag pumupunta kami sa kanila. Kahit hindi madalas, tuwing Pasko, binibigyan kami ng mga magulang ko ng malaking sobre para sa pamasahe. Ngunit para sa aking asawa, hindi iyon pera. Bukod pa sa pangangaliwa at paggawa ng gusto niya, ang tanging naiisip ko lang ay ang mabilis na pag-iipon ng ebidensya para sa kaso at tapusin na ang lahat. Ngunit, pagkalipas ng ilang araw, nakipag-usap ako sa tatay ko sa telepono at tila interesado ang aking asawa. Inakala ng aking asawa na mahirap ang aking pamilya. Matagal nang nagtatrabaho ang aking mga magulang sa sarili nilang negosyo sa Metro Manila at mayroon silang sapat na ipon para hindi mag-alala sa kanilang pagtanda at ginamit nila ang perang iyon para magsimula ng bagong negosyo sa probinsya. Ngunit tulad ng lahat ng negosyo, hindi naman agad ito kumikita ng malaki. Kailangan ng oras para maayos ang lahat. At ilang beses kaming bumaba sa probinsya kasama ang aking asawa, ngunit tila akala niya ay malapit nang bumagsak ang negosyo, kaya sinasabi niya ang mga bagay tulad ng bakit hindi na lang niya ipagpatuloy ang dati niyang ginagawa. Kaya naiisip ninyo kung paano niya iniisip ang aking pamilya, hindi ba? Sa anumang paraan, maayos na maayos ang negosyo ng tatay ko at lumawak pa, kaya sinabi niya na ibebenta niya ang ilang bahagi ng kanyang lupa. At narinig iyon ng aking asawa. Bakit? Sino ang kausap mo? Tatay ko. Bakit? May lupa ang tatay mo. Oh, gaano kalaki? Hindi ko alam. Madalas niyang sinasabi na nanay mo, tatay mo, ngunit dahil sa usapan tungkol sa lupa, tila interesado siya at pagkatapos ng matagal na panahon, tinawag niya ang aking tatay na biyenan at nagtanong tungkol sa lupa. Ngunit dahil nakakainis siya, sinabi ko na lang na hindi ko alam. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon, nagsimulang magbago ang ugali ng aking asawa. Madalas akong nakikipag-usap sa aking mga magulang, ngunit sinabi niya na tumawag daw siya para magtanong kung kumusta sila. Opo, sinabi nga nila. Masaya siyempre ang tatay dahil matagal na siyang nakakausap ang kanyang manugang. O ganoon ba? Sinabi niya na abala siya noon, ngunit bababa raw siya kasama ka sa lalong madaling panahon, ngunit tumawag ako para sabihing hindi na kailangan pang mag-abala. Hindi ba nakakapagod din para sa'yo na bumaba at makakaapekto pa sa iyong trabaho? Huwag kang mag-alala sa amin, sapat na ang paminsan-minsang tawag. Okay? Kaya, lalo akong naghinala. Alam niyang masaya ang kanyang mga magulang sa ganoong bagay, ngunit tumawag siya para magtanong kung kumusta sila na may layunin. Pagtingin sa ganoong asawa, hindi ko siya mapatawad. Ang paggawa ng aking asawa ng ganito ay dahil sa lupa na iyon, at sa kalooban ko, gusto ko nang makipagdiborsyo agad, ngunit ang problema ay ang ebidensya. Kung umuuwi siya ng hating gabi o nahuhuli sa pag-uwi, hindi ko makita ang kanyang telepono, kaya wala akong sapat na ebidensya. Ngunit, dumating din ang pagkakataon, ang aking asawa na nahuhuli noon sa pag-uwi ay unti-unting napaaga sa pag-uwi at pag-uwi niya, siya ang unang nagsasalita sa akin at ang kanyang boses ay napaka-sweet. Siyempre, tuwing naririnig ko ang boses ng aking asawa, nakakakilabot, ngunit tiniis ko iyon. Umuwi siya ng maaga at gumawa ng gawaing bahay na hindi ko naman inutusan at tuwing 2 araw tumatawag siya sa pamilya ko para magtanong kung kumusta sila. Siyempre, hindi ko sinayang ang pagkakataong iyon at lihim kong tiningnan ang telepono ng aking asawa at nagsimulang mag-ipon ng ebidensya. Tuwing pupunta siya sa banyo o kahit 1 minuto lang, binubuksan ko ang kanyang telepono. Kahit tulog siya, lihim kong inilalabas ang kanyang telepono at kinukunan ng larawan ang mga usapan niya sa kanyang kabit. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nang tingnan ko ang telepono ng aking asawa, nagulat ako sa sitwasyon. Kuya, bakit ka hindi nagre-reply? Medyo abala ako. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? May sipon ako, kaya hindi ako makapagsalita. Hindi ako makasagot sa tawag. Sa ganitong paraan, iniiwasan ng aking asawa ang mga tawag ng kanyang kabit.
Nagtaka ako kung bakit ganoon sila ka-sweet noon at ngayon ay ganito na lang. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta ang aking asawa sa pamilya ko nang wala ako. Sinabi niya na gusto niya kaming magkasama noon, ngunit tumanggi ako, kaya siya lang ang pumunta. Pagkabalik niya, sinabi niya, "Mukhang maayos na maayos ang negosyo ng tatay mo." Tinulungan ko sila ng kaunti. At mukhang natuwa sila. Kailangan ko sigurong madalas pumunta. Dahil wala akong reaksyon, sinadya pa ng aking asawa na lumapit sa akin at patuloy na magsalita. "Sa susunod na linggo, pupunta ako. Gusto mong sumama?" Sinabi nila na sa susunod na pagpunta namin, kaming dalawa ang pumunta. Tiningnan ko ang aking asawa nang may pagtataka, ngunit umiiwas siya ng tingin sa akin at sinabi, "Hindi ko naman nabibigyan ng pansin ang pamilya mo dahil abala ako sa trabaho noon, kaya sa hinaharap, kailangan kong gawin ang lahat ng hindi ko nagawa. Hindi ba? Matanda na ang biyenan ko, kaya ako ang dapat gumawa ng mga mahihirap na trabaho, hindi ba?" At sinabi raw ng biyenan ko, "Anong sinabi ng tatay mo? Na ibibigay niya ang negosyo sa akin kung gusto ko?" "Ano? Hindi ba't lupain din ang mga iyon? At mayroon pa raw siyang lupa sa ibang lugar na ibebenta niya. Bakit hindi mo sinabi iyon sa akin noon pa?" Napakasaya ng kanyang mukha sa pag-asa na ibibigay ng tatay ko ang negosyo sa kanya kung gusto niya. Paano ba ganoon ang isang tao? Ang aking asawa na nanghihinayang sa paggastos ng pera sa aking pamilya ay nakakainis na makita na biglang nagbago ang kanyang ugali nang malaman niya ang nakatagong yaman ng tatay ko. Kaya gusto ko pang pagandahin ang kanyang pag-asa. Gusto ko talagang makita na tuluyan siyang bumagsak ng isang beses. Pagkatapos ng araw na iyon, tinapos na rin ng aking asawa ang relasyon niya sa kanyang kabit. Nang tingnan ko ang kanyang telepono, sinabi ng aking asawa na makipaghiwalay na sila at ang kanyang kabit naman ay nagmamakaawa. Kahit na maayos na ang lahat, hindi ko pa rin mapapatawad ang aking asawa at ang kanyang kabit. Ngunit, pagkalipas ng ilang araw, dumating ang kanyang kabit sa aming bahay. Hindi ko talaga iyon inasahan. Araw ng Sabado noon at ang aking asawa ay umalis ng madaling araw para pumunta sa pamilya ko. Maaga akong gumising, kumain ng agahan, at naghahanda para sa konsultasyon ko sa abogado nang may kumatok sa aming pinto. Nang tingnan ko ang monitor, may isang babae at mukha siyang pamilyar, ngunit hindi ko agad maalala. "Sino po iyan? Bahay ba ito ni Kuya?" Nang banggitin ng babae ang pangalan ng aking asawa, agad kong naalala ang larawan na nakita ko sa telepono ng aking asawa. Siya ang kabit niya. Iyon ay isang larawan nilang magkasama, nakasandal sa isa't isa ng sweet. Kahit na ganoon, inakala ko kung nasa tamang pag-iisip ba siya na pumunta pa sa bahay namin. Kaya tinanong ko kung bakit siya naroon, ngunit patuloy niyang hinahanap ang aking asawa, kaya bumaba ako sa unang palapag nang hindi ko binubuksan ang pinto para lang pakinggan kung ano ang sinasabi niya. Mas mukha siyang bata kaysa sa nakita ko sa larawan at nang tanungin ko ang kanyang edad, sinabi niya na 26 siya. Kahit na hindi siya mature, alam ba niya kung nasaan siya? Bahay ba ito ni Kuya? Ngunit sino ka po? Kapatid ba kayo ni Kuya? Opo, sinabi ni Kuya na nakatira siya kasama ang kanyang kapatid. Ngunit, medyo kakaiba. Akala niya na binata ang aking asawa. Nang sabihin ko na ako ang kanyang asawa, nagulat ang kabit at sinabi pa ang mas nakakagulat na bagay. Inutusan ba kayo ni Kuya? Nasabihin iyan kapag pumunta ako? Ngayon, hindi na siya nagre-reply at bigla na lang siyang nakikipaghiwalay, ngunit hindi pa ako handa. Paano naman niya ako ginaganyan? Akala ba niya na kung sasabihin niyang asawa siya, madali akong sasang-ayon? Ska, nasa loob ba si Kuya? Opo, pakitawag po. Hindi mo ba alam na kasal na siya? Bakit ka ganoon? Pakitawag si Kuya. Nang makita ko siya na tinatawag na Kuya ang aking asawa at umiiyak sa harap ko, nalaman ko na niloko din pala ang babae na ito. Dahil may mga residente na dumadaan, inilipat ko ang aming pwesto at pumunta kami sa isang tahimik na kafe sa malapit. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung makikipag-date ka sa isang kasal na lalaki? Hindi ko talaga alam. Totoo po. Sa araw na iyon, patuloy na sinasabi ng kanyang kabit na, hindi ako makatarungan. Sinasabi niya na, hindi ako baliw para makipag-date sa isang kasal na lalaki at ipinakita niya ang lahat ng kanilang usapan at doon ko nakita ang mga mensahe na binura ng aking asawa.
Sinabi niya ang lahat mula sa kung paano sila nagkakilala sa una, kung sino ang unang nakipag-ugnayan, at na ang aking asawa ang unang nag-aya na maging magkasintahan. Nang una ko siyang nakita sa bar, nag-inuman ako kasama ang mga kaibigan ko at nang lumabas kami, si kuya, hindi, ang asawa niyo, ano ba ang itatawag ko sa kanya? Sinundan niya ako at humingi ng numero ko. Opo, ngunit uminom din ako noon at mukha siyang matangkad at guwapo kaya ibinigay ko ang numero ko. At kinabukasan, nagkita kami. Ngunit medyo mukha siyang matanda kaysa sa sinabi niyang edad at hindi rin siya ang tipo ko kaya sinabi ko na huwag na siyang makipag-ugnayan. Ngunit naghintay siya sa harap ng opisina ko, binigyan ako ng bulaklak, hinatid ako sa bahay at mabait siya kaya sinubukan ko siyang makipag-date at doon kami nagkaroon ng damdamin at naging ganito. Bigla na lang niyang sinabi na huwag na akong makipag-ugnayan kaya sobrang nagulat ako. Hindi niya sinasabi ang dahilan at hindi rin niya sinasagot ang tawag kaya nagpunta ako sa bahay niya dahil frustrated ako. Paano mo nalaman ang bahay niya? Noon, binuksan ko ang kanyang pitaka at nakita ko ang kanyang driver's license at doon ko kinabisa ang address. Gusto ko siyang sorpresahin sa hinaharap. Sa araw na iyon, nang marinig ko ang kwento ng kanyang kabit, ang aking asawa ay isang simpleng basura. Nagkunwari siyang binata at nilinlang ang isang bata para makipag-date. Nagalit ang kanyang kabit at sinabing hinding-hindi niya siya mapapatawad at sa akin naman ay patuloy siyang nagmamakaawa na paniwalaan ko siya. Sinasabi niya na tutulungan niya ako sa lahat ng kailangan ko bilang ebidensya mula sa mga mensahe nila ng aking asawa. Nakahanap na ako ng ebidensya sa telepono ng aking asawa, ngunit mas marami pang ebidensya sa telepono ng kanyang kabit. Marami silang video na magkasama. Mayroon ding mga video na magkasama sila, tinatawag ang isa't isa sa kanilang endearment na parang sweet na magkasintahan. Kaya, hindi ko na kailangan pang mahirapan na lihim na tingnan ang telepono ng aking asawa. Pagkatapos ng araw na iyon, madalas kaming nagkikita ng babae na iyon. Dahil kung magkakamali kami, siya ang magiging kabit at magsasampa ng kaso laban sa kanya kaya napaka-aktibo niya. Naprint ko na rin at inayos ko na. Maganda ba tingnan? Opo, maganda nga. Ngunit, iyan lang ba ang lahat? Hindi pa. Marami pa. Kaya, patuloy ko pang inaayos. At ibibigay ko agad kapag tapos na. Ngunit, paano ang mga video? Maaari ko ba iyong isave at ibigay? Opo, maganda iyan. Sa totoo lang, hindi maganda ang sitwasyon. Nakakaupo ako at nakaharap sa babaeng nakipag-date sa aking asawa at nagtaka ako kung ano ang ginagawa ko. Sa anumang paraan, dahil sa babae na ito, nakapag-ipon ako ng mas maraming ebidensya, kaya maganda iyon para sa akin. Habang naghahanda ako para sa kaso kasama ang babae na iyon, abala din ang aking asawa. Mahigit 3 oras ang layo ng pamilya ko, ngunit talaga siyang masipag na pumunta doon. Saan ka pumunta sa buong weekend? Saan naman ako pupunta? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng tatay ko kung wala ako. Akala ko pumunta siya sa pamilya niya at doon natulog. Ngunit ang tatay na sinasabi ng aking asawa ay ang aking tatay. Hindi. Ang aking tatay, hindi ang biyenan ko. Hindi mo alam kung gaano na kami kalapit ng biyenan ko ngayon. Kahapon at ngayon, ako ang gumawa ng lahat ng mahihirap na trabaho. Nakakatawa ang sinabi ng aking asawa. Ang isang taong madalas nagsasabi na tatay mo ay tinatawag na tatay ngayon, hindi biyenan o tatay ng asawa, kaya nakakainis. Mukhang dahil sa pera, nagpupumilit siyang magpakabait para lang makakuha ng lupa. Agad akong pumasok sa trabaho kinabukasan at sinabi ko sa pamilya ko ang lahat ng nangyari. Sapat na ang ebidensya at tapos na ang paghahanda para sa kaso sa pamamagitan ng abogado kaya hindi na kailangan pang mag-aksaya ng oras. Bukod pa roon, sa nakikita kong masaya ang aking asawa, naisip ko na magandang pasabugin ang lahat ngayon. Siyempre, nagulat ang aking mga magulang at nang sabihin ko na nagdesisyon na akong makipagdiborsyo, iginalang nila ang aking desisyon. At dahil hindi kami makakapag-usap ng mahaba sa telepono, sinabi nila na bumaba ako. Kaya sa susunod na weekend, bumaba ako sa probinsya, ngunit sumama ang aking asawa. Hindi kaya maganda kung hindi ka na sumama? Ay, ano ang sinasabi mo? Ako ang manugang, kaya natural na kailangan kong sumama. Ako ba ang magmamaneho? Hindi. Sige, ikaw na lang. Maliligo lang ako at maghahanda. Sandali lang. Nag-shower siya at kumanta pa at nagtaka ako
kung alam niya ba kung ano ang mangyayari at umalis ako ng mag-isa. Habang nagmamaneho ako, patuloy na tumatawag ang aking asawa, ngunit hindi ko sinagot. Matagal kaming nagmaneho at nakarating kami sa bahay ng aking pamilya. At sinabi ko ang lahat ng nangyari ng walang labis at walang kulang. At sinabi ko na tapos na ang lahat ng paghahanda para sa kaso, kaya aayusin ko iyon ng maayos. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang aking asawa. Ano? Bakit ka nandito? Ay, bakit nandito? Sinabi ko na ngang sama-sama tayo, tapos umalis ka na lang. At hindi ako basta sumunod lang. Tumawag ako sa biyanan ko at dumating ako. Tatay, tumawag ka ba sa kanya? At sinabi mo na pumunta siya? Ngunit ang aking asawa ay mayroon pa ring ngiti sa kanyang mukha tulad ng nakita ko sa bahay. Nagtaka ako kung bakit siya ganoon, ngunit sinabi raw ng tatay ko na may sasabihin at may ibibigay sa kanya. Kaya labis ang pag-asa ng aking asawa. Noon pa man, patuloy siyang nagpapakita ng interes sa negosyo at masipag siyang tumulong, kaya ilang beses na inalok ng tatay ko ang negosyo sa kanya at inakala niya na ibibigay sa kanya ang negosyo. Ako naman, tuwing nagsasalita ng walang kwenta ang aking asawa, sinasagot ko rin siya ng walang kwenta. Ngunit, sa tingin ko, dahil hindi pa nga ito maipapasa sa manugang, sa kanya rin siguro mapupunta ang lahat. Pagkatapos, ako na ang magsasama sa lahat ng ari-arian na iyon at hahatiin sa kanya at ang bahagi niya sa negosyo ay ako na ang magpapatakbo, hindi ba? Hindi naman imposible, hindi ba? Oo, mag-asawa tayo. Iisa ang puso, hindi ba't pera niya ang pera ko at pera ko ang pera niya? Dahil nag-isa lang siyang nagpapanggap, hinayaan ko siyang mag-akala ng mag-akala. Kaya, sa araw na iyon, ang sinabi ng tatay ko na may ibibigay siya ay inakala niya lang na pera o lupa ang ibibigay sa kanya. Dito ka umupo, manugang. Opo, tatay. Binigyan ng tatay ko ang aking asawa ng isang puting sobre at binuksan iyon ng aking asawa ng masaya nang walang alam. Ngunit, wala sa loob niyon ang inaasahan ng aking asawa. Isang divorce petition ang naroon. Ay, tatay. Ano po ito? Makipagdiborsyo ka agad sa anak ko. Maghiwalay kayo. Ha? Bakit po? Sinabi ninyo na bibigyan ninyo ako ng lupa. Sinabi ninyo na ipapasa ninyo sa akin ang negosyo. Ngunit ngayon, sinasabi ninyong makipagdiborsyo ako. Hoy, bakit ko naman ibibigay? Ang pamilya ng asawa ay mga mapang-abuso na tao at ang kanyang asawa ay nangaliwa at hinahamak ang pamilya ko. Sa tingin mo ba ibibigay ko ang aking ari-arian sa ganoong manugang? Sandali lang, hindi ito tama. Iba ang sinabi mo. Ikaw din, sinabi mo sa akin na ibibigay sa akin ng biyenan ang lahat. Iyan ang problema mo. Ikaw at ang nanay mo, pareho kayo. Hindi kayo nakikinig sa sinasabi ng ibang tao ng tama. Nakikinig lang kayo sa gusto ninyong pakinggan. Kailan ko ba sinabi iyon? Sinabi ko na kung magiging mabait ka na parang anak, ang tatay namin ay ibibigay ang kanyang ari-arian sa kanyang manugang, hindi sa kanyang anak. Hindi ba iyon ang sinabi ko? May konsensya ka pa ba? Kung hindi ka sana gumawa ng ganoong klasing basura, marahil ay inalok ka ng tatay ko na subukan ang negosyo. Ngunit hindi. Ano ang lahat ng narinig ko? Totoo ba ang lahat ng iyan? Sabihin mo mismo. Siyempre, tumanggi ang aking asawa. Nagsinungaling siya ng walang hiya. Wala po akong ginawang masama. Alam ninyo po, tatay. Ngayon, abala ako sa pagpunta dito at nagtatrabaho. Saan po ako makakahanap ng oras para gumawa ng masama? Hindi ba't ngayon ka lang nagsimulang madalas pumunta sa pamilya ko? Hinahamak mo ang pamilya ko. Hinahamak mo ako, nangaliwa ka, at hindi pa sapat, nalaman mo ang ari-arian ng tatay ko at nakipag-usap sa nanay mo para makuha ang pera. Iyan ang pinagkakaguluhan. Hindi po, tatay. Hindi po iyan ang akala ninyo. Pangangaliwa. Hindi po iyan totoo. Ang babae na iyon ang patuloy na sumusunod sa akin at sinabi ko pa sa kanya na huwag na siyang makipag-ugnayan. Gusto niyo po bang ipakita ko sa inyo ang mga text? Tingnan ninyo ito. Makikita ninyo na sinabi ko na huwag na siyang makipag-ugnayan, hindi ba? Sinabi ko rin na ayaw ko at parang stalker siya. Ang babae na iyon ang gumawa ng lahat ng iyon sa akin. Malinaw kong sinabi na ayaw ko. Binura ng aking asawa ang lahat ng mahalagang mensahe at iniwan lang ang mga pabor sa kanya at ipinakita niya ang kanyang telepono sa tatay ko nang may kumpiyansa.
Humingi pa ang tatay ko ng salamin at isinuot iyon at tiningnan niya mismo ang telepono ng aking asawa at pagkatapos ng matagal na pagtingin, agad niyang pinindot ang boto ng tawag, ang babae na nakipag-text sa kanya. Nagulat ang aking asawa at sinubukan niyang kunin ang telepono ngunit walang silbi iyon. Kahit matanda na siya, hindi siya kayang talunin ng tatay ko. Ganoon. Nakakonekta ang tawag sa babae na iyon. At agad naming nakumpirma na ang lahat ng sinabi ng aking asawa ay kasinungalingan. Hindi po, nagsisinungaling po ang babae na iyan. Ginagawa niya po iyan para makipagkita sa akin. Ma'am, ibinigay ko na po ang lahat ng ebidensya sa inyong anak. Tingnan ninyo na lang po iyon. Nang matapos ang tawag, hinawakan ng tatay ko ang leeg ng aking asawa. Ganoon ka pala kamabait sa anak ko, kaya pinakasalan mo siya para lang pahirapan, ha? Tatay, pakibaba po muna. Masakit ba? Hindi iyan, kumpara sa sakit na pinagdaanan ng anak ko. Ganoon, hinawakan ng tatay ko ang aking asawa at itinaboy siya palabas ng bahay at sinabing huwag na siyang bumalik at sinabi niya, "Huwag mong pahirapan ang anak ko sa pagtanggi sa diborsyo, lagdaan mo na lang. Naintindihan mo ba?" Sa totoo lang, ayaw sana ng tatay ko na pabayaan ang aking asawa, ngunit baka lumaki pa ang problema kung sasaktan niya ito at baka magkaroon pa ng masamang epekto sa akin. Patuloy siyang nagpigil. Sa tabi niya, patuloy din siyang pinipigilan ng nanay ko. Sabi ko na nga sa iyo, hindi kaya maganda kung hindi ka na sumama? At bakit ka umasa sa pera ng pamilya ng asawa habang nagse-self-care? Kailan ko ba sinabi iyan? Hindi ko naman sinabi iyan. Sinabi ko sa aking asawa ang eksaktong sinabi ng aking biyenan sa akin noon. Alam mo ba na ngayon ay self-care na? Sinasabi ko lang ito dahil baka magreklamo ka sa anak namin dahil binilhan niya kami ng kotse at hihingin mo na bilhan ka rin ng kotse para sa pamilya mo. Ganoon ang sinabi niya sa akin at sinabi niya na self-care talaga. Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta sa pamilya ko at tulungan ang iyong mga magulang? Kailan ko ba sinabi na gumawa ka ng self-care? Kung ginawa mo iyon ng kusa at taos puso, dapat ay nagpapasalamat ako, ngunit hindi iyan ang totoo. Umasa ka lang sa pera at gumawa ka ng self-care na hindi naman totoo. Sa akin, sinabi niya na huwag akong umasa sa anumang bagay mula sa pamilya ng asawa at huwag kong hangarin ang kanyang pera. Kaya dapat ay pantay lang kayo. Hindi. Bakit ka naman nang hihimasok sa pera ng pamilya ko? Ay nanay, bakit ka ba nagsasalita ng ganoong walang kwentang bagay? Sa araw na iyon, itinaboy ang aking asawa at umuwi siya ng mag-isa at ako naman ay natulog doon at umuwi kinabukasan. Sa loob ng isang araw na wala ako, siguro ay nagkalkula ang aking asawa at nag-isip ng kung ano-ano, ngunit sa huli, isa lang ang sagot. Hindi talaga siya papayag sa diborsyo. Pagkadating ko sa bahay, nakita ako ng aking asawa sa pinto at sinabi, "Dumating ka na, pagod ka, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang bag mo. Bakit ka ganyan? Umalis ka. Gusto mong maligo? Papunuin ko ng tubig ang bathtub? O kaya, gutom ka, maghahanda ako ng pagkain." Hindi ako sumagot. Akala siguro ng aking asawa na tapos na ang lahat. Kaya sinubukan niyang ibalik ang sitwasyon, ngunit walang silbi iyon. Nagsimula ang kaso. At dahil malinaw ang ebidensya, oras na lang ang hinihintay para sa diborsyo. Ganoon. Natapos ang kaso ng maayos. Naghati kami ng ari-arian at nakatanggap ako ng tamang alimony. Kaya, nang ilabas niya ang perang itinago niya nang hindi ko alam bilang alimony, sigurado akong masama ang kanyang loob. Ngunit mas masakit pa para sa kanya na hindi siya nakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa ari-arian ng tatay ko. Ang kanyang kabit? Narinig ko na niloko din pala ang babae na iyon, kaya nagsampa siya ng kaso para sa danyos perwisyo laban sa aking asawa. Nalaman ko na ang isa sa mga kamag-anak ng babae na iyon ay isang pulis at mayroon din siyang kamag-anak na prosecutor. Narinig ko na nakipag-ugnayan ang aking asawa sa babae na iyon habang nasa kaso kami ng diborsyo at sinabi niya na ang lahat ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkita ay taos puso, ngunit dahil niloko na siya noon, mas lalo pa siyang nagalit sa kasinungalingan niya ngayon. Kaya sinabi niya na kung makikipag-ugnayan pa siya ng isa pang beses, pupuntahan niya siya kasama ang kanyang tiyo na pulis at dahil may kamag-anak siyang prosecutor, sinabi niya na ipapakain ko sa iyo ang tama mong bigas ng malakas. Kung magkakamali siya, malaking problema talaga, kaya hindi niya kayang sisihin ang babae na iyon o makipag-ugnayan
o pumunta sa kanya, kaya sa huli, kailangan niyang magbayad ng danyos perwisyo. Pagkatapos ng pagtatapos ng diborsyo, tila nang hinayang ang aking dating asawa at ilang beses niya akong pinuntahan. Siyempre, kahit pumunta siya, hindi ko binuksan ang pinto at binarahan ko ang kanyang numero sa telepono para hindi na siya makatawag. At ito ay isang bagay na hindi ko talaga alam. Dahil sa pag-asa na makakakuha siya ng pera mula sa pamilya ko, labis niyang pinagastos ang sarili niya. Ginamit niya ang lahat ng limitasyon ng credit card at siguro ay pinapagawa siya ng kanyang dating biyenan ng isang self-service store. Kaya lihim siyang nanghiram ng pera at bumili ng isang commercial unit sa kapitbahayan at naghahanda na para sa pagbubukas. Ngunit wala siyang makuhang pera agad at dahil ngayon ay karaniwan na ang mga self-service store, walang dahilan para maging maganda ang kita. Bukod pa roon, may mga taong madalas nagnanakaw ng mga produkto, kaya kahit may mga babala, walang silbi iyon. Kailangan niyang magbayad ng buwanang renta, ngunit wala siyang kita, kaya narinig ko na ibinenta niya ang Mercedes-Benz na binili niya sa kanyang dating biyenan. Mayroon pa rin siyang babayaran sa kotse na iyon, kaya nang matanggap niya ang kita sa pagbebenta at nabayaran ang kanyang babayaran, halos wala nang natira. Ibinenta niya ang lahat ng pwede niyang ibenta, ngunit walang tulong iyon, at sa huli, sinabi niya na dapat na niyang isara ang self-service store, ngunit ayaw ng kanyang dating biyenan at nagalit siya. Dahil mayroon din akong kakilala sa mga kaibigan ng aking dating asawa, narinig ko ang balita tungkol sa aking dating asawa. Iyan ang problema sa utang. Para mabuhay, kailangan muna niyang ayusin ang self-service store, ngunit ayaw ng nanay niya. Kung kumikita sana ang negosyo, maintindihan ko pa ang pagmamatigas niya. Minsan, walang benta sa isang araw, bakit ganoon? Siguro, masisira ang pamilya na iyon dahil sa kanyang mga magulang. Hindi. Sira na nga ba? Ngunit, natutuwa ako na nahirapan siya pagkatapos namin magdiborsyo. Kung hindi pa kami nagdiborsyo, ako sana ang nagbayad ng utang na iyon. Ang aking dating biyenan ay patuloy na sinisisi ako at sinisisi ako dahil sa paghihiwalay namin ng kanyang anak. Hindi pa rin siya nagigising sa katotohanan. Isang araw, pinuntahan ako ng aking dating asawa, ngunit dahil hindi ko siya pinapapasok sa bahay, naghintay siya sa harap ng aking opisina. At, iba sa dati, baligtad ang kanyang mga mata at galit na galit ang mukha niya at nalaman ko na mali na naman ang naintindihan niya. Hindi ko alam na pinuntahan ako ng aking dating asawa sa araw na iyon at lumabas ako kasama ang mga kasamahan ko sa departamento at mayroon ding ilang lalaki sa kanila. Ngunit biglang lumabas ang aking dating asawa at agad na sinabi sa lalaking kasamahan ko na nasa tabi ko, "Ikaw ba iyan? Ano po ang ginagawa ninyo? Sino po kayo? Hoy, anong ginagawa mo? Umalis ka na! Ikaw ba ang magpapakasal? Ikaw ba ang lalaking iyan? Gaano pa lang kami naghihiwalay, magpapakasal ka na agad. Ano ang sinasabi mo? Bitawan mo ako." Nalaman ko na nang mag-usap siya sa kaibigan niya tungkol sa akin, sinabi niya, "Tama na, kuya. Kailangan ding magsimula ng bagong buhay ng iyong dating asawa. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan?" At dahil narinig niya iyon, pumunta siya. Mula noon, napansin ko na kulang siya sa pangunawa. Bakit niya ba mali ang pagkakaintindi sa sinasabi ng ibang tao? Sa huli, ano ang nangyari? Nagalit ang lalaking kasamahan ko sa departamento at dinala siya sa istasyon ng pulis at doon inimbestigahan. Siyempre, humingi ako ng tawad. Ngunit sinabi ng lalaking kasamahan ko, "Kami ay hiwalay na ngayon. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang dapat humingi ng tawad ay ang iyong dating asawa." At sinabi pa niya na dapat lang na pagbatuhin siya ng tama para magising. Nang matanggap namin ang tawag na nasa istasyon ng pulis ang aking dating asawa, dumating din ang kanyang dating biyenan. At kahit naiinis ako na makita ang kanyang mukha na ayaw ko nang makita, naisip ko na okay lang, kaya nagsalita din ako. "Naku, ang anak ko, anong nangyari? Bakit siya nasa istasyon ng pulis? Matagal na tayong hindi nagkikita. Ikaw na naman? Dahil sa iyo kaya nasa istasyon ng pulis ang anak ko?" "Hindi po. Hindi ako." Hinawakan niya sa leeg ang isang taong hindi niya kilala, kaya nahuli siya. "Bakit ka nagsasalita ng ganoon nang hindi mo alam? Kung ganoon, hindi ka na nahihiya? Ano? Pero minsan ay biyenan mo ako. Ngayon, hindi na." Sa gitna, galit ang aking dating asawa.
ngunit nang lumakas ang boses ng kanyang dating biyenan. Ay, nanay, pakiusap po. Ay, bakit ba siya ganyan? Sasabihin ko lang ang gusto kong sabihin. Ito ay istasyon ng pulis. Kung patuloy ka pa sa ganito, magkakaproblema ka. At ikaw, kuya, pwede mo bang pigilan ang nanay mo na huwag tumawag sa akin? Ano ba ang ginagawa niya na tumatawag sa iba't ibang numero? Bakit hindi na lang siya direktang magsalita sa akin? Hindi ba't hindi niya maintindihan ang sinasabi ko? Dahil binarahan ko ang kanyang numero kaya hindi siya makatawag, kaya tumatawag siya sa iba't ibang numero. Ano ang ginagawa niya? Sa araw na iyon, tinanong ko ang pulis tungkol sa ginawa ng kanyang dating biyenan. Kung ang ganitong kilos ay pwedeng parusahan bilang stalking. At sinabi niya na may malaking posibilidad iyon. At nang marinig iyon, agad na humingi ng tawad ang aking dating asawa. Ay, ako na lang ang hihingi ng tawad. Pasensya na, medyo bastos ang nanay namin. Sasabihin ko sa kanya na huwag nang ganoon, kaya huwag ka na. Hindi, ang nanay mo ay hindi bastos, may sakit siya. Ano, sakit? Opo, sakit po. Sakit na hindi malinaw ang pag-iisip. Ngayon ay estranghero na kami, iniisip pa rin ba niya na manugang niya ako? Totoo ba ito? Manahimik ka. Gusto mo bang maparusahan din? Ay, bakit? Ito ay istasyon ng pulis. Kung magsisimula ka ng gulo dito, magkakaroon ka ng multa at kung gusto mo, ipagpatuloy mo. Sa huli, pinigilan siya sa istasyon ng pulis at hindi na siya nakakilos at sinabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin at umalis ako sa istasyon ng pulis nang may ginhawa. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na ako kinontak o pinunta ko ng aking dating asawa at dating biyenan. Siguro, sa ugali ng kanyang dating biyenan, sinubukan niya pa ring pumunta, ngunit pinigilan siya ng aking dating asawa. Naisip siguro niya na hindi na siya pwedeng pumunta sa istasyon ng pulis pagkatapos ng kahihiyan na iyon. Narinig ko na puno siya ng utang, isinara ang self-service store, at nahihirapan sa buhay dahil sa utang. Labis ang kanyang paghahangad. Ang aking mga magulang ay patuloy na maayos ang kanilang negosyo at ako naman ay namumuhay ng mapayapa habang nagtatrabaho. Kahit na naging diborsyada ako, hindi naman mainit ang tingin ng mga tao sa paligid tulad ng inaalala ko. Sa halip, marami ang sumusuporta sa akin, kaya mas maayos ang aking buhay kaysa dati. Sa buhay mo ko, nakapunta na ako sa istasyon ng pulis dahil sa aking dating asawa at nakaranas ako ng kung ano-anong problema. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mahihirap na iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na wala na akong hindi kayang gawin. Kaya gusto ko pang mas maging masipag sa buhay. Isang beses lang ang buhay, kaya mas maganda kung masaya kang mamuhay, ginagawa ang gusto mo, hindi ba? Hindi na ako maghahangad pa ng mas marami at tahimik akong gagawin ang aking trabaho at mag-enjoy sa buhay. Kaya sana ay suportahan ninyo ako at tatapusin ko na ang aking kwento dito. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa huli.